Halimbawa ng petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Isinulat ni Michael Charleston, Chua. Mula pa noong 1993, may mga historiador tulad ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas at Emmanuel Encarnacion na nagsasabing si Andres Bonifacio, hindi si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa kanila, noong sumiklab ang himagsikan noong Agosto 24, 1896, at Katipunan na isang samahan ay naging isang gobyernong revolusyonaryo base sa mga dokumento nito. Dahil dito, ang pinuno ng Katipunan noon ang siyang naging Pangulo. Ayon kina Guerrero, Villegas at Encarnacion, ang Republikang Katagalugan na pinamunuan ni Bonifacio ang pinanggalingan ng mga gobyernong sumunod dito. Ang pagiging pinuno ni Aguinaldo sa revolusyon ay dahil sa pagkakuha niya sa posisyon mula sa Supremo ng Katipunan matapos bitayin sa Cavite noong Mayo ng 1897. Ayon sa isang historiador, hindi niya gusting makilala si Andres Bonifacio bilang Pangulo dahil ayaw niyang maisama si Bonifacio sa listahan ng mga taong hindi gaanong kabuti. Siya na mismo ay nasa mas mataas na pagkilala bilang isang bayani. Ngunit paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang gobyerno ay pambansa ang sakop at siya ang nagsilbing Pangulo? Ibabalewala ba natin ang katotohanan sa kasaysayan na ito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawing unang Pangulo si Andres Bonifacio dahil kailangang baguhin ang mga textbook sa mga paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngunit, dapat bang isakripisyo ang katotohanan sa kasaysayan para sa praktikalidad? Sa pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa unang manifestasyon ng isang pamahalaan, binuo ng pabansang pagkakaisa ng lahat ng tumubo sa sangakapuluang ito. Sa Pilipinas na siyang binhi sa pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong Republika sa Asya, ang Republika Filipina na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa konseptong ang gobyerno ay naggaling sa bayan. Nakaakibat sa pang-ilustrado/pang-elite na gobyernong kinikilala natin sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa isang uri ng gobyernong hindi lang kinopya sa kanluraneng estilo ng demokrasya, kundi isang konseptong nanggaling sa atin ang pagtataguyod ng puri at kabanalan ay magdudulot ng kaginhawaan na siyang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito ang mga kinakailangang mga ugali sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating pinuno, bago tayo tumahak sa landas na tunay na kalayaan at kaunlaran. At sa huli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay ang magbibigay ng katarungan sa taong bumuo sa nasyong Pilipino.